simpleng delivery girl ang naghatid ng pagkain sa pinakamalaking mansyon sa buong lungsod. Hindi niya alam, ang bilyonaryong nakatira doon ay desperadong humihingi ng tulong. Hindi sa kahit sino, kundi sa kanya. At sa gabi ring iyon, umuwi siyang may kasamang estranghero na magbabago ng buhay niya magpakailanman. Malamig ang hangin ng gabing iyon sa lungsod ng Taguig. Halos 9:00 na ng gabi at ang mga kalye ay basa pa mula sa ulang tumila, mga 1 oras na ang nakakaraan. Sa gilid ng isang maliit na karinderyahan sa may ususan, isang dalaga ang nagmamadaling nagbabalot ng mga pagkain sa loob ng styrofoam containers. Pinupunasan niya ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay bago sinimulan ulit ang pag-aayos ng mga order. "Clara, eto na yung last delivery mo for tonight," sabi ng matandang babae sa likod ng kusinang napapailing habang tinititigan ang cellphone. "Ang layo nito ha, sa Forbes Park." Napatingin si Clara. "Forbes Park? Sino naman ang umorder mula sa karinderyahan natin na taga Forbes Park?" "Hindi ko alam, anak. Basta ayun ang address. At sabi sa note, huwag daw iwan sa gate. Personal na i-deliver daw sa loob. May dagdag na 500 sa tip." 500. Para kay Clara, malaking bagay iyon. Sapat na iyon para sa 1 linggong baon ng kapatid niyang si Miguel na nasa grade 6. Kaya kahit pagod na siya, tumango siya at kinuha ang thermal bag. "Ingat ka ha? Paalala ng tita Nena niya, ang may-ari ng karinderyahan." Hindi naman talaga siya tita ni Clara, pero simula nang mawala ang nanay nito, 3 taon na ang nakakaraan. Si tita Nena na ang nagsilbing pangalawang ina sa kanya at sa kapatid niya. Sumakay si Clara sa lumang motor scooter na binili niya mula sa isang second-hand shop. 2 taon na niyang ginagamit ang motor na iyon. Minsan tumatakbo ng maayos, minsan hindi. Pero sa gabing iyon, parang alam ng motor na kailangan niyang makarating sa destinasyon niya. Kaya maayos ang takbo nito. Habang bumibiyahe siya sa mga lansangan, naiisip ni Clara ang buhay niya. 23 taong gulang siya at kung tutuusin, marami na sa mga kaedad niya ang nakapagtapos ng kolehiyo, may trabaho sa opisina, may boyfriend, may sariling buhay. Pero si Clara, natigil siya sa 2 taon ng kolehiyo nang magkasakit ang nanay niya. Cancer, walang pera, walang insurance, at ang tatay niya, matagal nang wala. Umalis nang siya ay 5 taon pa lang. Hindi na bumalik, kaya si Clara na ang nag-alaga sa lahat. Sa nanay niya hanggang sa huling hininga nito at ngayon sa kapatid niyang si Miguel na 12 taong gulang pa lang. Nagtratrabaho siya bilang delivery rider sa umaga para sa isang food app at sa gabi naman ay tumutulong sa karinderyahan ni Tita Nena. Walang pahinga, walang luho, walang oras para sa sarili. Pero hindi siya nagreklamo. Kahit kailan hindi. Para kay Miguel lahat ng ito, palaging bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa Forbes Park, halos hindi siya pinapapasok ng guard sa gate. Sino namang magde-deliver ng pagkain mula sa karinderyahan sa ganitong lugar? Ang mga bahay dito ay parang palasyo. Puti, malaki, may fountain sa harap, may mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa loob. Iba ang mundo dito. Iba ang hangin. Iba ang buhay. "Ma'am, may order po sa address na ito." Mahinahong sabi ni Clara habang inabot ang cellphone na may screenshot ng order at address. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Naka-jeans siya. Nakasuot ng lumang jacket na may mansa ng sabaw at nakapanyo sa ulo. Hindi siya mukhang bagay sa lugar na ito. Pero tiningnan ng guard ang address, tumawag sa loob at pagkatapos ng ilang minuto, binuksan ang gate. "Diretso ka lang ma'am, 3 bahay sa kanan, ang malaking puti." Malaking puti, lahat naman dito malaki at puti. Pero nang makita ni Clara ang 3 bahay, huminto ang hininga niya. Hindi lang iyon malaki,
Iyon ay mansyon. Isang tunay na mansyon na parang nakita lang sa mga pelikula. May 3 palapag, may malawak na hardin na may mga ilaw na nakadikit sa mga puno. May swimming pool na kumikinang sa gabi at may circular driveway na may fountain na may anghel sa gitna. Napakalaki, napakagarbo. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Clara kung gaano siya kaliit. Pumarada siya sa gilid, kinuha ang thermal bag at lumapit sa malaking pinto. May intercom sa gilid. Pinindot niya ito. "Delivery po! Pagkain po mula sa karinderyahan ni Nena." Walang sagot sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang boses ng matandang babae ang sumagot. "Pasok ka na, anak. Bukas ang pinto." Binuksan ni Clara ang mabigat na pinto at pumasok. Ang loob ng bahay ay mas maganda pa kaysa sa labas. Mataas na kisame na may chandelier, sahig na marmol na makintab, mga painting, sa dingding na mukhang milyones ang halaga. May amoy ng mamahaling pabango at bagong luto ng kape sa hangin. Tahimik. Masyadong tahimik para sa ganitong kalaking bahay. "Dito, anak, sa kusina." Sinundan ni Clara ang boses at nakarating siya sa isang kusina na mas malaki pa kaysa sa buong apartment niya. Doon ay nakaupo sa isang bar stool ang isang matandang babae na nakasuot ng uniforme. Mukhang kasambahay o yaya. Sa tabi nito ay may isang lalaki. At doon huminto ang mundo ni Clara. Ang lalaking nakaupo sa tabi ng matandang babae ay nasa late 20s o early 30s. Matangkad, may mapupungay na mga mata na namumula at mukhang hindi natutulog ng ilang araw. Guwapo? Hindi ang klase ng guwapong nakikita sa TV na parang plastik, kundi ang klase ng guwapong natural, yung tipong mapapatingin ka ng 2 beses kapag nakasalubong mo sa kalye. Pero ang mga mata niya ay malungkot, hindi lang malungkot, wasak. Parang isang taong nawala ng lahat. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at gray na pajama pants. Walang relo, walang alahas, walang anumang magpapakita na siya ang may-ari ng mansyon na ito. Kung makikita mo siya sa labas, hindi mo aakalain na bilyonaryo siya. "Ikaw ang nag-deliver?" tanong niya. Ang boses ay paos, pagod. "Opo," sagot ni Clara. Inilagay niya ang thermal bag sa lamesa at sinimulan niyang ilabas ang mga containers. "Sinigang na baboy, adobong manok at 2 tasang kanin po." Tumingin ang lalaki sa pagkain. At sa isang saglit, may kumislap sa mga mata niya. Hindi tuwa, hindi excitement, kundi isang bagay na parang nostalgia. Parang naaalala niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naaalala. "Kamukha ng luto ng nanay ko." Bulong niya, halos hindi marinig. Napatingin si Clara sa kanya. "Sir? Wala." Umiling siya, kinuha niya ang kutsara at sumubok ng isang subo ng sinigang. At doon mismo, nakita ni Clara ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumuha ang lalaki. Hindi malakas, hindi dramatiko. Isang patak lang ng luha mula sa kanang mata niya na dahan-dahang dumaloy sa pisngi niya bago niya ito pinunasan gamit ang likod ng kamay. Nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang nangyari. Pero alam ni Clara ang nakita niya. Alam niyang ang lalaking ito, sa kabila ng lahat ng kayamanan sa paligid niya, ay isang taong nasasaktan. Tumingin ang matandang babae. Nakalaunan ay malalaman ni Clara na ang pangalan ay Aling Minda at hinawakan ang balikat ni Clara. "Anak, salamat sa pagdala ng pagkain. Si Sir Gabriel iyan. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Kanina lang siya pumayag nang sabihin ko na mag-o-order tayo mula sa labas." "Ilang araw na hindi kumakain?" nag-aalalang tanong ni Clara. "Bakit po?" Umiling si Aling Minda. "Mahaba ang kwento, anak." Habang nagbabayad si Aling Minda para sa pagkain at ibinibigay ang ipinangakong 500 tip,
Si Clara ay nakatayo lang doon, hindi makaalis. May kung anong puwersa na pumipigil sa paa niya na lumakad papalabas. Tiningnan niya ulit ang lalaki, si Gabriel, na tahimik na kumakain, mag-isa sa dulo ng mahabang lamesa sa loob ng napakalaking kusina, sa loob ng napakalaking bahay. Mag-isa. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Clara na ang kayamanan ay hindi garanti ng kasiyahan. Na kahit gaano kalaki ang bahay mo kung wala kang kasama, mas malaki lang ang emptiness na nararamdaman mo, na kung minsan, ang pinakamayaman na tao sa mundo ay siya ring pinakamalungkot. Alis na po ako, sabi ni Clara, pero ang paa niya ay hindi gumagalaw. Salamat, sabi ni Gabriel nang hindi tumitingin. Masarap ang sinigang. Luto po iyon ni Tita Nena, sasabihin ko po sa kanya. At lumakad na si Clara papalabas ng mansyon, pabalik sa lumang motor niya, pabalik sa simpleng buhay niya. Pero habang binabaybay niya ang daan pa uwi, hindi niya maalis sa isip ang mukha ng lalaking iyon. Ang mga mata niyang puno ng kalungkutan. Ang luha niyang pumatak habang sumusubo ng sinigang. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang magkikita pa sila. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi sa paraang magbabago ng buhay nilang dalawa. At hindi nagkamali si Clara. Kinabukasan, nagising si Clara ng mas maaga kaysa karaniwan. 5:00 pa lang ng umaga. Gising na siya, nakatitig sa kisame ng maliit na kwarto na tinitirhan niya kasama ang kapatid niyang si Miguel. Hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng lalaking iyon. Si Gabriel, ang bilyonaryong lumuha habang kumakain ng sinigang. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya malungkot? Bakit isang taong may lahat ay mukhang wala nang natitira? Umiling si Clara at pinilit alisin sa isip ang mga tanong na iyon. Hindi niya kilala ang lalaking iyon. Hindi siya dapat nakikialam. May sarili siyang mga problema at hindi kasama sa mga iyon ang isang bilyonaryong estranghero. Bumangon siya at nagsimulang maghanda ng almusal. Itlog at tinapay. Iyon lang ang kayang bilhin para sa araw na iyon. Habang nag-iinit ang kawali, pumasok sa kusina ang kapatid niyang si Miguel. Nakakamot sa mata, ang buhok ay gusot na gusot. Ate, ang aga mo, sabi nito habang umuupo sa silya. Sanay na, di ba? Ngumiti si Clara. Ligo ka na, may pasok ka pa. Ate, pwede bang hindi muna ako pumasok ngayon? Wala naman kaming gagawin. Last week na ng klase. Miguel, okay na, laligo na ako. Habang kumakain sila ng almusal, napansin ni Miguel na malalim ang iniisip ng ate niya. Ate, okay ka lang? Parang ang tahimik mo. Okay lang, pagod lang kagabi. Late na ako nakauwi. Saan ka ba nagpunta? May delivery ako sa malayo. Forbes Park. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Forbes Park? Yung lugar ng mga mayayaman? Nakita mo ba yung mga bahay doon? Gaano kalaki? Tumawa si Clara. Oo, nakita ko, napakalaki. Parang palasyo. Sana maging mayaman din tayo, ate. Para hindi ka na mahirapan. Tumigil si Clara sa pagsubo. Tiningnan niya ang kapatid. 12 taong gulang pa lang, pero alam na ang mga hirap sa buhay. Alam na ang kahulugan ng sakripisyo. Alam na kung bakit laging pagod ang ate niya, kung bakit walang bagong damit, kung ano ang meron ay sapat na. Magiging okay tayo, Miguel. Maayos din lahat, basta mag-aral ka ng mabuti, ha? Tumango ang bata. Promise, ate, magiging doktor ako. Tapos bibilhan kita ng malaking bahay. Napangiti si Clara. Sige, hihintayin ko yan. Pagkatapos ng almusal, nagbihis na si Clara para sa trabaho. Nagpaalam siya kay Miguel at sumakay sa motor niya papunta sa trabaho. Buong araw, nag-deliver siya ng pagkain sa iba't ibang lugar. Sa mga opisina, sa mga kondo, sa mga bahay. Normal na araw, routine, walang kakaiba. Pero nang sumapit ang gabi at bumalik siya sa karinderyahan ni Tita Nena,
May naghihintay sa kanya. "Clara, may order na naman sa Forbes Park," sabi ni Tita Nena, may halong pagtataka sa boses. "Ha? Sila ulit?" "Oo, same address, same order, sinigang at adobo, at sinabi ulit na personal na i-deliver." Kumabog ang dibdib ni Clara. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero kinuha niya ang thermal bag at sumakay ulit sa motor. Pabalik siya sa mansyon. Pabalik siya kay Gabriel. Nang makarating siya, mas mabilis na siyang pinapasok ng guard. Tanda siguro na kilala na siya. Pumarada siya sa gilid at lumapit sa malaking pinto. Pinindot niya ang intercom. "Delivery po." "Pasok ka, anak." Boses ni Aling Minda. Pumasok si Clara at tumuloy sa kusina. Nandun ulit si Gabriel, nakaupo sa parehong bar stool, nakasuot ng parehong uri ng damit, simpleng t-shirt at pajama pants. Pero ngayon, hindi siya kumakain. Nakatingin lang siya sa bintana, sa labas kung saan nakikita ang hardin na nililiwanagan ng mga garden lights. "Good evening po," bati ni Clara habang inilalatag ang mga pagkain. Hindi sumagot si Gabriel, ni hindi tumingala. Tiningnan ni Clara si Aling Minda na nakatayo sa gilid, naghuhugas ng pinggan. Umiling ang matandang babae at tumango sa direksyon ng pinto. Tanda na umalis na si Clara. Pero hindi umalis si Clara. Hindi niya alam kung bakit, pero nanatili siya doon. "Sir," mahinang sabi niya, "ang pagkain po baka lumamig." Walang sagot. "Sir Gabriel?" Dahan-dahang lumingon si Gabriel. Tiningnan niya si Clara na parang ngayon lang niya napansin na may ibang tao sa loob ng kwarto. Ang mga mata niya ay namumula pa rin, pero ngayon ay may dagdag. Pamamaga sa paligid, tanda ng kakulangan sa tulog at marahil ng pag-iyak. "Ikaw ulit," sabi niya, hindi tanong. Pahayag. "Opo, ako ulit po ang nag-deliver. Anong pangalan mo?" "Clara po." "Clara." Inulit niya ang pangalan na parang sinusubukang isaulo. "Magandang pangalan." "Salamat po." May katahimikan na bumalot sa kanila. Hindi awkward, hindi uncomfortable. Parang dalawang taong nagkakaintindihan na wala namang sinasabi. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ulit si Gabriel. "Alam mo ba kung bakit ko in-order ang pagkain sa karinderyahan ninyo?" Umiling si Clara. "Dahil kagabi, unang beses ako kumain ng maayos sa loob ng 2 linggo. Tumayo siya at lumapit sa lamesa kung saan nakalatag ang mga pagkain. At unang beses din na may lasang kumain ulit ako. Hindi alam ni Clara kung ano ang sasabihin. Nanatili lang siyang nakatayo, nakikinig. 2 linggo na mula nang mamatay ang nanay ko, patuloy ni Gabriel. Ang boses niya ay paos, pero steady. 2 linggo na akong hindi nakakalabas ng bahay na ito. 2 linggo na akong nakaupo lang, nakatulala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Napatigil si Clara. 2 linggo pa lang? Ngunit ang lalaking ito ay mukhang ilang buwan nang nasasaktan. Makikita sa mga mata niya ang lalim ng kalungkutan. "Condolence po," mahinang sabi ni Clara. Alam niyang hindi iyon sapat, pero iyon lang ang kaya niyang sabihin. "Salamat." Umupo si Gabriel at nagsimulang kumain. Tahimik, dahan-dahan. "Alam mo, noong buhay pa ang nanay ko, siya ang nagluluto ng lahat ng pagkain ko. Sinigang, adobo, kare-kare, lahat. Hindi ako kumakain sa labas. Hindi ako kumakain ng catered food. Luto ni Mama lang." "Napakaswerte po ng nanay niyo na ganoon kayo ka-loving." Tumigil si Gabriel sa pagkain. "Hindi. Ako ang swerte na ganoon siya. Ako ang swerte na kahit mayaman kami, hindi siya nagpakuha ng private chef. Siya mismo ang nagluluto araw-araw, kahit pagod, kahit may sakit na." May sakit na. Doon napagtanto ni Clara na may karamdaman ng nanay ni Gabriel bago ito namatay. Na alam na ni Gabriel na mawawala ito, pero pinili pa ring lumaban. "Anong oras ka ba umuuwi?" biglang tanong ni Gabriel.
Nagulat si Clara. Mga alas 11 po, sir. Minsan mas late. At anong oras ka nagigising? Mga alas 5 po. Ilang oras lang tulog mo? Mga 4 o 5? Depende po. Napailing si Gabriel. Bakit ganoon? Ganyan po talaga kapag may binubuhay ka, sir. Hindi pwedeng magpahinga ng matagal. May umaasa. Sino ang umaasa sa'yo? Kapatid ko po, si Miguel. 12 taong gulang. Nasaan ang mga magulang niyo? Lumunok si Clara bago sumagot. Wala na po. Nanay ko 3 taon nang patay. Cancer. Tatay ko matagal nang umalis, hindi na bumalik. May kumislap sa mga mata ni Gabriel. Hindi awa, hindi simpatiya. Bagkus, pagkilala, recognition. Parang nakita niya ang sarili kay Clara. Isang taong nasaktan din ng pagkawala, ng pag-abandona. Mag-isa ka lang, sabi niya. Hindi tanong. Opo, pero sanay na ako. Hindi ka dapat masanay sa ganong klaseng buhay. Wala po akong choice na, sir. Tumahimik ulit sila. Si Gabriel ay kumain, si Clara ay nakatayo pa rin. Pagkatapos ng ilang minuto, tinapos ni Gabriel ang pagkain at tumayo. Magkano ang sinisingil ninyo sa buong order na ito? Tanong niya. Mga 500 po, sir. Kasama na ang delivery. Kinuha ni Gabriel ang wallet niya sa ibabaw ng kitchen counter. Binuksan niya ito at inilabas ang isang bungkus ng pera, mga libo-libo. Iniabot niya kay Clara. Sir, sobra-sobra po ito. Tanggapin mo na lang. Hindi po pwede. Hindi ko po kayang tanggapin ang hindi ko pinaghirapan. Napatingin si Gabriel kay Clara. Ang mga mata nito ay seryoso, direkta, walang takot. Doon, sa loob ng librong maliit na sandali, may nag-iba sa pagtingin ni Gabriel sa dalaga. Hindi ito katulad ng ibang tao na nakikilala niya. Mga taong nagpapaka-plastic sa harap niya dahil sa pera niya. Mga taong nagpapakabait dahil sa pangalan niya. Si Clara ay matapat, totoo, simple, at hindi takot magsabi ng hindi. Sige, sabi ni Gabriel. Ibinalik niya ang sobrang pera sa wallet at nagbigay na lang ng saktong bayad kasama ang 500 tip na ipinangako. Pero bukas, ulit ha? Same order. Napangiti si Clara. Opo, sir. Bukas ulit. Lumakad na si Clara papalabas, pero bago siya tuluyang makaalis ng kusina, narinig niya ang boses ni Gabriel. Clara. Lumingon siya. Po? Salamat. Wala pong anuman, sir. Hindi sa pagkain. Salamat sa pakikipag-usap. At doon, napangiti si Clara ng tunay. Hindi ang ngiting pamporma na ibinibigay niya sa mga customer, kundi ang ngiting galing sa puso. Anytime po, sir. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa motor niya. Buong biyahe pauwi, hindi niya maalis sa isip ang usapang iyon. May lalim kay Gabriel, hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kung sino talaga siya sa likod ng kayamanan. Isang taong nasasaktan, isang taong nangangailangan ng karamay, isang taong naghahanap ng koneksyon. At si Clara? Hindi niya alam pero parang dahan-dahan siyang nahihila palapit. Kinabukasan tama ang hula ni Clara. May order ulit mula kay Gabriel. At sa sumunod na araw, meron ulit. At sa sumunod na araw, meron pa rin. Bawat gabi, pumupunta siya sa mansyon, inihahatid ang pagkain at nakikipag-usap kay Gabriel. Minsan maikli lang, mga 5 minuto. Minsan mas mahaba, halos kalahating oras. Natutunan ni Clara ang tungkol kay Gabriel. Nalaman niyang ito ay 30 taong gulang. CEO ng isang malaking tech company na itinatag ng ama nito na namatay nang siya ay 18 taong gulang pa lang. Nalaman niyang walang kapatid si Gabriel, walang malapit na kamag-anak at ang nanay nito lang ang naging pamilya niya sa buong buhay niya. Nalaman niyang kahit bilyones ang pera niya, walang matawagan si Gabriel na kaibigan kapag malungkot siya. At nalaman din ni Gabriel ang tungkol kay Clara. Ang kwento niya, ang mga sakripisyo niya. Ang kapatid niyang si Miguel na pangarap niyang maging doktor. Ang nanay niyang namatay sa kanser. Ang tatay niyang umalis at hindi na bumalik.
ang araw-araw niyang pagpupursige kahit walang kasiguraduhan. Bawat gabi, lumalim ang koneksyon nila. Hindi romantic, hindi pa. Pero may kung anong umuusbong, isang bagay na hindi may paliwanag ng dalawa. Parang dalawang kaluluwang nag-cross ng landas sa tamang oras, sa tamang lugar, sa tamang paraan. Isang linggo ang lumipas, pagkatapos ay dalawa. Sa loob ng 2 linggong iyon, parang nagbago ang dalawa. Si Gabriel ay unti-unting bumalik sa dating sarili. Nagsisimula ng kumain ng regular. Nagsisimula ng matulog ng mas maayos. Si Clara naman ay nagsimulang mag-look forward sa gabi. Hindi dahil sa tip, kundi dahil sa pakikipag-usap kay Gabriel. At isang gabi, pagkatapos ng kanilang regular na kwentuhan, may sinabi si Gabriel na nagpabago ng lahat. "Clara, bukas, pwede ba kitang samahan pa uwi?" Napatingin si Clara, naguguluhan. "Ha? Sir, malayo ang bahay ko, sa may ususan. Hindi po bagay ang lugar na iyon sa inyo." "Hindi ako nagtatanong kung bagay ako o hindi. Tinatanong ko kung pwede kitang samahan." "Pero bakit po?" Tumayo si Gabriel at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang hardin sa labas bago sumagot. 2 linggo na akong nakukulong dito, Clara. Hindi ko na maalala kung ano ang pakiramdam ng lumabas, ng makakita ng ibang tao, ng mamuhay ng normal. At ikaw ang unang tao na nakausap ko ng maayos mula nang mawala ang nanay ko. Ikaw ang unang tao na hindi natatakot sabihin sa akin ang totoo. Gusto kong makita kung saan ka nakatira. Gusto kong malaman kung paano ka nabubuhay araw-araw. Gusto kong lumabas. Tiningnan ni Clara ang lalaking nakatayo sa harap ng bintana. Isang bilyonaryo na nagmamakaawa na makalabas. Isang taong may lahat na nanghihingi ng simpleng bagay. Ang masilayan ng ordinaryong buhay. At si Clara, kahit hindi sigurado kung tama ang gagawin niya, ay tumango. "Sige po sir, bukas, sabay na tayong umuwi." Kinabukasan, hindi mapakali si Clara buong araw. Habang nagde-deliver siya ng mga order, paulit-ulit sa isip niya ang usapan nila ni Gabriel kagabi. Sasama ito sa kanya pauwi, isang bilyonaryo sa maliit niyang apartment sa Ususan. Paano niya ipapaliwanag iyon kay Miguel? Paano niya ipapaliwanag sa sarili niya kung bakit pumayag siya? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay may kung anong puwersa na humihila sa kanya patungo kay Gabriel. Hindi dahil sa pera nito, hindi dahil sa mansyon, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Isang taong nasasaktan, nag-iisa at desperadong humanap ng koneksyon sa mundo. Nang sumapit ang gabi at dumating siya sa karinderyahan ni Tita Nena, agad siyang kinausap ng matandang babae. "Clara, anak, may tumawag kanina. Lalaki," sabi niya, "huwag ka na raw magdala ng motor ngayong gabi. Susunduin ka raw niya dito." Napatigil si Clara. "Susunduin? Sino po?" Hindi niya sinabi ang pangalan, pero ang boses parang mayaman. Mahinahon magsalita. Si Gabriel, walang ibang magiging ganoon. Lumabas si Clara sa harap ng karinderyahan at naghintay. Mga kalahating oras ang lumipas at dumating ang isang itim na SUV na halatang mamahaling mamahal. Ang mga taong naglalakad sa kalye ay napatigil at napatingin. Sa lugar na ito, bihira makakita ng ganitong uri ng sasakyan. Bumaba ang bintana sa likuran ng SUV. Nakita ni Clara ang mukha ni Gabriel. Ngayon ay nakasuot ng simpleng polo at jeans. Ang buhok ay nakaayos. Ang mukha ay medyo mas maaliwalas kaysa noong mga nakaraang araw. "Sakay ka na," sabi ni Gabriel. Lumingon si Clara sa karinderyahan. Nakita niya si Tita Nena na nakatingin sa bintana. Ang mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Kumaway si Clara para ipahiwatig na okay lang siya at pagkatapos ay sumakay sa SUV. Ang loob ng sasakyan ay kasing garbo ng mansyon ni Gabriel. Leather seats, air conditioning na napakalamig at amoy ng mamahaling cologne.
Sa harap ay may driver na nakasuot ng formal na uniforme. Hindi ito lumingon o nagsalita. Professional, walang emosyon. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara habang nagsi-seatbelt. Sa bahay mo. 'Di ba? Sabi mo kagabi, sasabay ako sa iyo pauwi. Opo, pero napatingin si Clara sa paligid ng sasakyan. Hindi po kayo nahihiya na pupunta sa lugar namin? Ibang-iba po iyon sa kinagisnan ninyo. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang mga mata ay seryoso pero malambot. Clara, sa loob ng 2 linggo na nagkakausap tayo, natutunan kong isa ka sa pinakatotoong tao na nakilala ko. Hindi ka nagpapanggap, hindi ka nagpapaka-plastic, hindi ka natatakot sabihin ang nararamdaman mo at iyon ang hinahangaan ko sa'yo. Kaya hindi ako nahihiya. Sa totoo lang, excited pa ako. Napangiti si Clara kahit kinakabahan siya. Sige po, pero fair warning, maliit lang po ang apartment namin. At maingay ang mga kapitbahay. Sanay ako sa katahimikan ng malaking bahay. Siguro naman, okay lang na maranasan ko ang kabaligtaran. Buong biyahe, nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay-bagay. Kwento ni Gabriel tungkol sa trabaho niya. Kung paano niya pinapatakbo ang kumpanya, kung paano niya hinaharap ang mga board meetings at business deals. Kwento naman ni Clara tungkol sa araw-araw niyang routine. Ang pag-deliver ng pagkain, ang pagtitipid, ang pagsisikap na mabigyan ng magandang buhay ang kapatid. Hindi ba nakakapagod? Tanong ni Gabriel. Ang gawin ang lahat ng iyon mag-isa? Nakakapagod po, sagot ni Clara ng tapat. Pero kapag nakikita ko si Miguel na masaya, na may makakain, na nakakapasok sa eskwela, parang nawawala ang pagod, parang may saysay lahat ng hirap. Tumango si Gabriel. Ganun din ang nanay ko. Kahit may pera kami, siya mismo ang nag-aalaga sa akin. Nagluluto, naglilinis, nagtatahi ng mga napunit kong damit noong bata pa ako. Hindi niya kailangan gawin iyon. Kaya naming kumuha ng kasambahay, ng yaya, ng chef. Pero ginusto niyang siya mismo ang gumawa. Dahil mahal niya ako. Ganun po talaga ang mga nanay. Walang katumbas ang pagmamahal nila. Kaya ngayong wala na siya, parang wala na ring may nagmamahal sa akin. Napatingin si Clara kay Gabriel. Ang mukha nito ay nakatingin sa bintana ng sasakyan. Pinapanood ang mga ilaw ng kalye na dumadaan. At sa sandaling iyon, nakita ni Clara ang isang batang lalaki sa loob ng isang grown man. Isang batang nag-iisa, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng tahanan. May nagmamahal po sa inyo, sir, mahinang sabi ni Clara. Hindi niyo lang siguro nakikita. Lumingon si Gabriel. Sino? Hindi sumagot si Clara. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kung may chance, kung papayagan ng tadhana, siya mismo ang magmamahal sa lalaking ito. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mansyon, kundi dahil sa kung sino talaga si Gabriel. Isang mabuting tao na nasasaktan. Makalipas ang kalahating oras, dumating sila sa ususan. Ang lugar ay ibang-iba sa Forbes Park. Makitid ang mga kalye, siksikan ng mga bahay, maingay ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas. May mga batang naglalaro sa daan, may mga nanay na naglalabada sa labas ng bahay, may mga tatay na nakatambay sa tindahan habang umiinom ng beer. Nang huminto ang SUV sa harap ng apartment building ni Clara, lahat ay napalingon. Hindi araw-araw nakakakita ng ganitong uri ng sasakyan sa lugar na ito. Dito na po tayo, sabi ni Clara habang binubuksan ang pinto. Bumaba si Gabriel at tumingin sa paligid. Hindi pangit ang lugar. Simple lang talaga. Matanda na ang building, medyo kupas na ang pintura, at makitid ang hagdan papunta sa ikalawang palapag kung saan nakatira si Clara. Pero malinis, tahimik at may sense of community na hindi makikita sa mga exclusive subdivision. Halika po, sabi ni Clara habang inaakay si Gabriel paakyat ng hagdan. Nang makarating sila sa pinto ng apartment, nagdadalawang isip si Clara. Paano kung mapahiya siya?
Paano kung makita ni Gabriel kung gaano kaliit ang bahay nila at mag-isip ito na kawawa siya? Pero hindi na siya pwedeng umurong. Narito na sila. Binuksan niya ang pinto. Ang apartment ay may isang maliit na sala na nakakabit sa kusina, isang banyo, at isang kwarto na pinaghahatian nila ni Miguel. May lumang sofa na may tapal na kumot, may maliit na TV na second hand, at may lamesa na ginagamit nila para sa pagkain at para sa pag-aaral ni Miguel. Simple, maliit, pero malinis at maayos. Sa sulok ng sala, nakaupo si Miguel sa sahig, ginagawa ang homework niya. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, tumingala siya at ngumiti. "Ate, ang tagal mo namang!" Naputol ang salita niya nang makita ang lalaking kasama ng ate niya. "Ate, sino siya?" Pumasok si Clara at hinila si Gabriel sa loob. "Miguel, siya si Sir Gabriel. Siya yung nag-o-order ng pagkain mula kina Tita Nena. Bisita natin siya ngayong gabi." Tumayo si Miguel at tiningnan si Gabriel mula ulo hanggang paa. "Sir, ikaw ba yung taga Forbes Park?" Napangiti si Gabriel. "Oo, ako nga." "Wow, bakit ka nandito sa bahay namin?" "Miguel!" Saway ni Clara. "Huwag kang bastos, bisita siya." "Hindi okay lang," sabi ni Gabriel habang lumalapit kay Miguel. Umupo siya sa sahig, kapantay ng bata. "Nandito ako dahil gusto kong makita kung saan nakatira ang ate mo. At gusto kong makilala ka." "Bakit?" "Dahil madalas kang ikwento ng ate mo. Sabi niya, gusto mong maging doktor." Namula ang mukha ni Miguel. "Oo, gusto ko pong maging doktor para matulungan ko ang mga taong may sakit. Para hindi na mangyari sa iba ang nangyari sa nanay namin." Napatingin si Gabriel kay Clara, pagkatapos ay bumalik kay Miguel. "Alam mo, maganda ang pangarap na iyan at sigurado akong magiging magaling na doktor ka." "Salamat po, pero mahirap po kasi maging doktor. Mahal ang pag-aaral." "Oo, mahal. Pero may mga paraan, may mga scholarship, at kung talagang gusto mo, makakamit mo yan." Nakikinig lang si Clara sa usapan ng dalawa. Napansin niya kung paano nakipag-usap si Gabriel kay Miguel, hindi condescending, hindi patronizing, kundi parang magkaibigan, parang magkapatid. At doon, sa loob ng maliit na apartment sa Ususan, nakita ni Clara ang ibang bahagi ni Gabriel, ang bahaging maalalahanin, mabait at tunay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Clara at pumasok sa kusina. "Sir, maghahanda po ako ng kaunting merienda. Miguel, bantayan mo si Sir Gabriel." "Opo, ate." Habang nagpapakulo ng tubig para sa kape, naririnig ni Clara ang tawa ni Miguel at ang boses ni Gabriel na nagkukwento tungkol sa mga karanasan niya. Nagkukwento ito tungkol sa mga travel niya sa ibang bansa, tungkol sa mga nakita niya, tungkol sa mga pagkain na natikman niya. At si Miguel ay nakikinig ng mabuti, ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Ilang taon na mula nang huling marinig ni Clara ang ganitong klasing tawa mula sa kapatid niya. Ilang taon na mula nang may lalaking figure na nakipag-usap kay Miguel ng ganito. Mula nang umalis ang tatay nila, si Clara na lang ang naging lahat para sa kapatid. Ate, nanay at tatay sa iisang katawan. Ngunit ngayon, nakita niyang may kakulangan pa rin. Ang presensya ng isang lalaking pwedeng maging modelo para kay Miguel. Bumalik si Clara sa sala, dala ang 3 tasa ng kape at ilang biskwit. Nakita niyang magkatabi na nakaupo sina Gabriel at Miguel sa sahig, nagbabasa ng isang lumang comics na pag-aari ni Miguel. "Ate, si Sir Gabriel pala. Mahilig din sa comics nung bata siya." Excited na sabi ni Miguel. "Oo," tumawa si Gabriel. "Collection ko no ng mga funny comics at Filipino comics. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko dahil sosyal daw ako pero mahilig sa mura ng comics." "Hindi naman po masama yun, sir," sabi ni Miguel. "Tama ka, hindi masama. Ang masama ay kapag nakalimutan mo kung saan ka galing."
Tumingin si Gabriel kay Clara, may kung anong mensahe sa mga mata niya na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Salamat, parang sinasabi nito. Salamat na hinayaan mo akong maranasan ito. Salamat na ipinakita mo sa akin ang mundo mo. Ilang oras silang nagkwentuhan. Nagkwento si Miguel tungkol sa eskwela niya, tungkol sa mga kaibigan niya, tungkol sa mga pangarap niya. Nagkwento si Gabriel tungkol sa trabaho niya, tungkol sa mga challenges na hinaharap niya, tungkol sa mga plano niya para sa kumpanya. At si Clara ay nakikinig, nagmamasid, napapangiti. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, nagsimula ng mag-antok si Miguel. Pinapasok siya ni Clara sa kwarto at pinatulog. Pagkatapos, bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Gabriel. Salamat, sabi ni Gabriel nang makaupo si Clara sa tabi niya. Para saan po? Para sa gabing ito. Para sa pagpapakilala mo sa akin kay Miguel. Para sa pagpapakita mo ng kung ano ang tunay na tahanan. Napatingin si Clara sa paligid, ang maliit na apartment, ang lumang kasangkapan, ang makitid na espasyo. Sir, hindi po ito tahanan na kayang ipagmalaki. Maliit lang, simple lang. Doon ka nagkakamali, Clara. Tiningnan siya ni Gabriel ng direkta sa mga mata. Ang tahanan ay hindi sinusukat sa laki o sa halaga. Ang tahanan ay kung saan may nagmamahal sa'yo. At dito, sa maliit na apartment na ito, may pagmamahal. Makikita ko sa mga mata ni Miguel kung gaano kanya kamahal. Makikita ko sa mga larawan ninyo sa dingding kung gaano kayo magkakasama. Ito ang tunay na tahanan. Ito ang wala sa mansyon ko. Napaluha si Clara. Hindi niya napigilan. Bihira siyang makarinig ng mga salitang ganito. Mga salitang nagpaparamdam sa kanya na tama ang mga ginagawa niya, na hindi nasasayang ang mga sakripisyo niya. Sir, Gabriel na lang. Wag na sir. Gabriel. Unang beses niyang tinawag ito sa pangalan ng walang honorifics. Kakaiba ang pakiramdam, pero maganda. Salamat din sa pakikinig, sa pagbisita, sa pagbibigay ng oras kay Miguel. Gusto kong bumalik, sabi ni Gabriel. Kung okay lang sa'yo. Bumalik? Dito? Oo, dito. Sa inyo. Gusto kong maging parte ng mga gabing tulad nito. Gusto kong makita kung paano mamuhay ng simple. Gusto kong makasama kayo. Tumingin si Clara sa mga mata ni Gabriel. Walang pagsisinungaling doon. Walang pagpapanggap. Puro katotohanan lang. Sige, bulong ni Clara. Pwede kang bumalik anytime. At sa gabing iyon, nang umalis si Gabriel at sumakay sa SUV niya pabalik sa mansyon, may nagbago sa relasyon nila. Hindi na sila basta delivery girl at customer. Hindi na sila basta magkakilala. Sila ay magkaibigan, dalawang kaluluwa mula sa magkaibang mundo na nagtagpo at nakahanap ng koneksyon. Pero hindi lang iyon. Sa loob-loob ni Clara, may nagsisimulang umusbong. Isang damdamin na hindi niya maipaliwanag, isang init sa dibdib kapag nakikita niya si Gabriel. Isang pagkabog ng puso kapag naririnig niya ang boses nito. Pag-ibig, iyon ba ang tawag doon? Hindi pa sigurado si Clara. Pero alam niyang anuman ang mangyari, hinding-hindi na magiging pareho ang buhay niya mula sa gabing iyon. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Naging regular na ang pagbisita ni Gabriel sa maliit na apartment ni na Clara at Miguel. Minsan 3 beses sa isang linggo. Minsan araw-araw, dala niya ang mga pagkain mula sa mga restaurant, mga regalo para kay Miguel, mga bulaklak para kay Clara. Pero higit sa lahat, dala niya ang sarili niya, ang oras niya, ang atensyon niya, ang presensya niya. Si Miguel ay nasanay na sa pagdating ni Gabriel. Sa katunayan, excited na ito tuwing maririnig ang katok sa pinto. Kuya Gab, ang tawag na nito sa bilyonaryo. Isang tawag na nagpapangiti kay Gabriel tuwing maririnig. Walang sir, walang po. Puro pagmamahal at pagtanggap lang. Isang gabi, habang nakaupo silang 3 sa sala at nanonood ng lumang pelikula sa maliit na TV,
Biglang nagsalita si Miguel. Kuya Gab, ikaw ba ang boyfriend ng ate ko? Nasamid si Clara sa iniinom niyang tubig. Miguel, anong klaseng tanong iyan? Bakit ate? Lagi naman siyang nandito. Lagi kayong nagkukwentuhan. Lagi kang napapangiti kapag kasama siya. Kung hindi siya boyfriend mo, ano siya? Napatingin si Clara kay Gabriel, namumula ang mukha sa hiya. Pero si Gabriel ay kalmado lang. Nakangiti pa nga. Miguel, ano sa tingin mo ang dapat kong sabihin? Tanong ni Gabriel sa bata. Sabihin mo na boyfriend ka niya, Kuya Gab. Para naman may tatay figure na ako. Napatigil ang lahat. Kahit ang tunog ng TV ay parang naglaho. Ang salitang tatay ay bumagsak sa ere na parang bomba. Mabigat, masakit pero puno ng katotohanan. Lumunok si Clara. Miguel, alam mo namang hindi na babalik si Papa, di ba? Alam ko ate, kaya nga gusto ko si Kuya Gab. Siya na lang, mabait siya, mahilig siya sa comics at pinapasaya ka niya. Hindi ba iyon sapat? Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos tumayo si Gabriel at lumapit kay Miguel. Lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan ang mga balikat nito. Miguel, makinig ka sa akin? Hindi ko kayang palitan ang tatay mo. Walang sino man ang kayang gawin iyon. Pero pwede akong maging kuya mo. Pwede akong maging kaibigan mo. At kung papayagan ng ate mo, pwede akong maging parte ng buhay ninyo. Hindi bilang kapalit, kundi bilang karagdagan. Tumango si Miguel, ang mga mata ay nagniningning. Promise, Kuya Gab? Promise. Niyakap ni Miguel si Gabriel, isang mahigpit na yakap na puno ng pagtitiwala at pag-asa. At si Clara, habang pinapanood ang eksena sa harap niya, hindi napigilan ang mga luhang pumatak mula sa mga mata niya. Ilang taon na niyang sinusubukang punuin ang lahat ng kakulangan sa buhay ni Miguel. Ilang taon na niyang pilit na ginagampanan ang papel ng ate, nanay at tatay. Pero ngayon, may dumating na handang tumulong. May dumating na handang magmahal. Matapos ang yakap, tumingin si Gabriel kay Clara. Clara, pwede ba tayong mag-usap? Sa labas? Tumango si Clara. Iniwan nila si Miguel na nagpatuloy sa panunood ng pelikula at lumabas sila sa maliit na balkonahe ng apartment. Ang gabi ay malamig, ang hangin ay dahan-dahang umiihip at ang mga bituin ay nagniningning sa langit. Clara! Simula ni Gabriel, ang boses ay seryoso pero malambot. May sasabihin ako sa'yo. At gusto kong marinig mo muna bago ka sumagot. Sige, nakikinig ako. Huminga ng malalim si Gabriel. Noong unang beses na nakita kita, akala ko isa ka lang sa mga ordinaryong tao na magde-deliver ng pagkain. Pero nung gabing iyon, nung nakita mo akong umiyak habang kumakain ng sinigang, may nagbago. Hindi mo ako hinusgahan. Hindi mo ako tinawanan. Hindi mo ako kinaawaan. Tiningnan mo lang ako na parang tao. Hindi bilyonaryo, hindi CEO, kundi isang tao na nasasaktan. Nakinig lang si Clara, hindi gumagalaw. At sa mga sumunod na araw, habang nagkakausap tayo, habang natutunan ko kung sino ka talaga, napagtanto ko ang isang bagay. Na sa buong buhay ko, puro pera at negosyo ang umiikot sa mundo ko. Puro meetings at contracts at deadlines. Pero wala akong tao. Wala akong taong tatakbo papunta sa akin kapag malungkot ako. Wala akong taong magpapasaya sa akin kapag pagod na ako. Wala. Hanggang sa dumating ka. Gabriel, hayaan mo muna akong matapos. Humarap si Gabriel kay Clara. Hinawakan ng mga kamay nito. Clara, hindi ako perpekto. Marami akong kakulangan. Marami akong hindi alam tungkol sa simpleng buhay. Pero alam ko kung ano ang nararamdaman ko. At ang nararamdaman ko ngayon dito, sa harap mo. Ito ang pinakatotoo na naramdaman ko sa buong buhay ko. Kumabog ang dibdib ni Clara. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, Clara. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa awa, hindi dahil sa kung ano ang kaya mong ibigay sa akin. Mahal kita dahil sa kung sino ka.
Matapang, maalalahanin, totoo. Mahal kita dahil kapag kasama kita, parang may tahanan ako. Parang may pamilya ako ulit. Tumulo ang mga luha ni Clara. Hindi niya napigilan. Sa buong buhay niya, wala pang nagsabi sa kanya ng mga salitang iyon. Wala pang tumingin sa kanya na parang siya ang pinakamahalaga sa mundo. Wala pang humawak sa mga kamay niya na parang ayaw ng bitiwan. Gabriel, hindi ako perpekto, bulong ni Clara. Mahirap ako. Walang narating, walang pinag-aralan. Anong makikita mo sa akin? Ngumiti si Gabriel. Nakikita ko ang lahat, Clara. Nakikita ko ang babaeng nagsakripisyo ng pangarap niya para sa pamilya. Nakikita ko ang babaeng gumising ng maaga at natulog ng gabi para may makain ang kapatid niya. Nakikita ko ang babaeng hindi sumuko kahit ang daming dahilan para sumuko. Iyon ang nakikita ko at iyon ang minamahal ko. Paano kung hindi tayo magkatugma? Paano kung tawanan tayo ng mga tao? Paano kung sabihin nilang nakikipagrelasyon lang ako sa'yo dahil sa pera mo? Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang tumawa. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo at ang totoo ay mahal kita. At kung mahal mo rin ako, walang ibang bagay na makakapigil sa atin. Tumingin si Clara sa mga mata ni Gabriel. Doon, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang pagmamahal. Nakita niya ang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi niya inaasahan, pero biglang nasa harap na niya. Mahal din kita, Gabriel, bulong niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero alam ko na kapag wala ka, may kulang. Kapag kasama kita, parang kumpleto ang lahat. Mahal kita, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang Gabriel. Ang Gabriel na umiiyak habang kumakain ng sinigang. Ang Gabriel na nagbabasa ng comics kasama si Miguel. Ang Gabriel na hindi nahihiyang umupo sa sahig ng maliit naming apartment. At doon, sa maliit na balkonahe sa ususan, sa ilalim ng mga bituin, unang naghalikan sina Clara at Gabriel. Isang halik na puno ng pagmamahal, puno ng pangako, puno ng pag-asa. Hindi iyon ang halik sa mga pelikula. Walang fireworks, walang background music. Pero iyon ang pinakatotoo na naranasan nila. At iyon ang simula ng bagong kabanata sa buhay nila. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy si Clara sa trabaho niya. Nagde-deliver pa rin ng pagkain, tumutulong pa rin kina Tita Nena. Ayaw niyang umasa kay Gabriel. Ayaw niyang maging dependent at iginalang naman iyon ni Gabriel. Hindi niya pinilit si Clara na huminto sa trabaho. Hindi niya pinilit na lumipat sila sa mansyon. Hinayaan niyang mamuhay si Clara sa paraang komportable ito at siya na lang ang lumapit. Pero unti-unti may mga nagbago. Tinulungan ni Gabriel si Miguel sa pag-aaral, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagtuturo. Gabi-gabi, kapag may oras, sila ang nagte-tutor session. Math, Science, English, lahat ay itinuro ni Gabriel kay Miguel. At ang resulta, naging consistent honor student si Miguel sa klase. Si Clara naman ay bumalik sa pag-aaral. Sa tulong ni Gabriel at ng isang scholarship program na nahanap nito, nakapag-enroll ulit si Clara sa kolehiyo. Part-time lang muna, habang nagtatrabaho pa rin pero progress. Unti-unti, binubuo niya ulit ang pangarap na natigil 3 taon na ang nakakaraan. At si Gabriel, nagbago rin siya. Bumalik na siya sa trabaho, nagpapatakbo ng kumpanya, dumadalo sa meetings, gumagawa ng malalaking desisyon. Pero hindi na siya ang dating Gabriel na nagkukulong sa sarili niya. May pamilya na siya ngayon, may tahanan, may nagmamahal. 1 taon matapos ang unang pagkikita nila, nagdesisyon si Gabriel na dalhin sina Clara at Miguel sa isang lugar na espesyal. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara habang sumasakay sila sa sasakyan. Surprise! Nakangiting sagot ni Gabriel. Nagmaneho sila palabas ng Maynila,
dumaan sa mga probinsya at umakyat sa isang burol na natatanaw ang dagat. Doon, sa tuktok ng burol, may maliit na bahay. Hindi mansyon, hindi malaki, pero maganda at simple. May malawak na hardin, may puno ng mangga sa gilid, at may view ng karagatan na makikita sa bintana. Ano ito? Tanong ni Clara. Bahay natin. Sagot ni Gabriel. Kung gusto mo. Napatigil si Clara. Bahay natin, pero alam ko, gusto mong manatili sa ususan at okay lang iyon, pero ito ang pangarap ko para sa atin. Isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod, isang lugar na pwede nating tawaging tahanan. Hindi para ngayon, para sa hinaharap. Kapag handa ka na, kapag handa tayo. Tumakbo si Miguel papasok sa bahay, explore agad. Ate, Kuya Gab, may swimming pool sa likod at may kwarto ako mag-isa. Tumawa sina Clara at Gabriel. Pumasok sila sa bahay at tiningnan ang bawat sulok. Simple lang ang interior. Kahoy na sahig, puting dingding, malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na ilaw. Walang mamahaling chandelier, walang marmol na sahig, walang painting na milyones ang halaga. Pero maganda. At puno ng pagmamahal. Gabriel, bulong ni Clara habang nakatayo sila sa may bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan. Salamat. Para saan? Para sa lahat? Para sa pagtanggap sa akin kahit mahirap ako. Para sa pagmamahal kay Miguel. Para sa pagsama sa amin kahit ibang mundo ang pinagmulan mo. Para sa pag-aalaga ng puso ko kahit may mga pilat ito. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ni Clara. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Clara. Dahil bago ka dumating, patay na ako sa loob. Nabubuhay pero hindi namumuhay. Humihinga pero hindi nararamdaman ng hangin. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Magkakasama na tayo? Magkakasama na tayo. Ikaw, ako, at si Miguel. Pamilya. At sa sandaling iyon, habang pinapanood nila ang huling sikat ng araw sa karagatan, naintindihan ni Clara na ang buhay ay hindi tungkol sa kung saan ka nagsimula. Hindi tungkol sa kung gaano ka kahirap o kayaman. Ang buhay ay tungkol sa mga taong makakasama mo sa paglalakbay. Ang buhay ay tungkol sa pagmamahal na makikita mo sa pinakahindi inaasahang lugar. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng delivery ng sinigang. Isang dalaga mula sa karinderyahan, isang bilyonaryo mula sa mansyon. Dalawang mundo na magkaiba pero nagtagpo. At sa pag-uwi ni Clara ng gabing iyon, may isinama siyang estranghero. Isang estranghero na naging kaibigan, naging kasintahan at naging pamilya. Hindi perpekto ang kwento nila. May mga araw na nag-aaway sila. May mga gabing hindi sila magkasundo, pero sa bawat problema, lagi silang bumabalik sa isa't isa dahil iyon ang tunay na pagmamahal, hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagpili na harapin ang mga problema ng magkasama. At si Miguel, natupad ang pangarap niyang maging doktor. 10 taon matapos ang gabing iyon sa ususan, nagtapos siya ng medicine sa isang kilalang unibersidad. Naging isa sa mga pinakamahusay na surgeon sa bansa. At sa bawat graduation, sa bawat achievement, lagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Salamat sa ate Clara ko at kay Kuya Gab, kung hindi dahil sa kanila, wala ako rito. Ang kwento ni na Clara at Gabriel ay patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan, na ang pagmamahal ay hindi nakikita sa yaman o katayuan sa buhay. Na minsan, ang pinakamagandang mga kwento ay nagsisimula sa pinakasimpleng mga pagkakataon. Isang delivery ng pagkain, isang luha sa pisngi, isang tanong na pwede ba kitang samahan pauwi. At sa bawat gabi, habang nakaupo silang tatlo sa maliit na bahay sa tuktok ng burol, pinapanood ang mga bituin, alam nila na ito ang tahanan. Hindi dahil sa dingding o bubong, kundi dahil sa pagmamahal na nagbubuklod sa kanila. Isang pamilya, isang tahanan, isang pag-ibig
na nagsimula sa isang mangkok ng sinigang.